Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel, narinig po natin ang, kumbagay parang huling enkwentro ni David at ni Saul. Alam natin sa bandang huli ng pagsasama nila ay, kumbagay sila naging magkaaway, magkatunggali. At ito'y napakaganda ng pagkakataon para kay David na paslangin si Saul. Pero hindi yan ang nasa puso ni David. Kumbaga ang nanaig sa kanya ay habag. Yan po ang magandang pangaral ngayong linggong ito. Ang habag ng Diyos. Ang awa ng Diyos. Ang habag o awa ng Diyos ay sumakatawang tao. At yan ay sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang nasasaad sa ikalawang pagbasa. No? Sabi nga, siyang ikalawang Adan. At nung ipinadala siya ng Diyos Ama dito sa lupang ibabaw, pinaramdam ng Diyos ang kanyang dakilang habag, ang kanyang dakilang awa na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Klarong-klaro po ito sa napakahabang ebanghelyo na umaalingaw-ngaw kung paano nga ba sa isang praktikal na aspeto ang habag ng Diyos ay dapat nating isabuhay. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, katuruan, na maging mahabagin kayo tulad ng Diyos Ama sa langit. Yan ang pangaral ng ating Panginoong Hesukristo. At pinalalim niya itong habag na ito sa isang napakalinaw na pangungusap. Mahalin mo ang iyong kaaway. Palagi ko nga naikikwento, merong isang pari nagsesermon sa isang misa at naitanong niya, sino dito ang walang kaaway? Merong isang matandang nagtaas ng kamay. Abay, baka ako sabi nung pari ay medyo mahina ang pangdinig. Tinanong niya uli, sino dito ang walang kaaway? Di itinaas uli nung matanda yung kanyang kamay. Hindi na nakatiis yung pari, tinawag niya yung matanda. Sabi niya, Lola, narinig niyo ba yung tanong ko? Opo. Talaga bang wala kayong kaaway? Wala po. Pwede ba ibigay niyo ang sikreto? Sabihin niyo sa amin ang sikreto dahil mahirap yatang mawala ng kaaway sa buhay ng tao. Sabi ng matanda, ako'y 98 years old na. Patay na lahat ang aking kaaway. Ako na lang ang nabubuhay. Hindi na ho siguro natin aabutin. May mga iba yung maabot ho ng mga 90. Pero hindi natin abutin yung 98 na mamamatay na lahat ang kaaway natin. Pero hindi po ba ang ganda ng lohika ng Panginoon para lalo nating maisabuhay ang habag ng Diyos sa pagmamahal sa ating kaaway. Kasi nagpakita siya dito ng mga, sabi nga, paliwanag o argumento. Sabi niya, kung mamahalin nyo yung nagmamahal sa inyo, ano ngayon? Ginagawa din niya ng mga kasalanan. Sa ibang bersyon sa ating mga ebanghelyo, ginagawa din niya ng mga pagano, mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero kung mamahalin mo yung umuusig sa iyo, yung nakasasakit sa iyo,
Kung mamahalin mo ang iyong kaaway at ipagdadasal mo siya, ika'y magiging banal o ganap katulad ng Ama sa langit. Ayun ang sinasabi, ang pagiging bunga ng pagmamahal sa kaaway at pagpapakita ng habag kahit masakit sa ating puso ay kabanalan. Ito ang daan ng kabanalan. Pero alam nyo, pwede nyo sabihin, Bishop, ang dali mong sabihin yan. Kabanalan, napakadali. Pag ikaw ang nasa sitwasyon na, no? Na ikay talagang tinutugis ng kaaway mo, hindi ka na makakatulog, di ba? Dahil sa kaaway mo, yun nakakasakit sa iyo. So, ay ba'y napakahirap. Siguro magandang isipin ito. No? Una, ay kung mamahalin mo yung kaaway mo, dapat ang manaig sa iyo ay pagpapatawad. Kalimitan pag nagkaroon ng alitan, ng sakitan, inaantay mo kung sino ang magsosorry, di ba? Yun, kasi pinapairal mo yung pride mo. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi mo naantayin yan. O, tingnan nyo, si Jesus nakabayubay sa krus. Anong unang wika? Ano? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sa harap niya mga kaaway. Patawarin mo lahat ang mga kaaway ko sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nauna ang Panginoon. No? Kaya, kung ating isasabuhay ang habag ng Diyos, ipakita natin sa pangunguna sa pagpapatawad, hindi na tayo kailangan mag-antay. Ikalawa, makita natin na ang pagpapatawad ang magdudulot ng kapayapaan sa ating puso. Gusto niyo ba na sa inyong buhay, sa araw-araw, ang laman ng inyong isip, ang laman ng inyong kalooban, puro paghihiganti? Kawalan ng kapayapaan yan. At alam nyo rin ito, karanasan natin ito. Kapag ang laman ng isip, ang laman ng ating kalooban, puro puot, nakakapagod. At dumadating ang mga pagkakataon, tayo mismo ang nahihirapan, lalo na sa ating pisikal na kalalagayan. Nakakapagod ang mag-isip na bumawi, maghiganti, labanan ng kaaway. Pero pag nagpatawad ka, ang nangyayari, lumalaya ka. At ito'y nagdudulot ng kapanatagan sa iyong puso at kaluluwa. At syempre, ikatlo, kung titignan natin, ang habag ng Diyos ang nagdudulot ng paghihilom ng mga sugatang puso. Alam nyo, kapag ikay nasaktan, may sugat ka na di ba? Pero pairalin mo ang habag ng Diyos. Ang isang pruweba niyan ay paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang habag sa buhay natin. Abay, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At yun na nagdudulot ng paghihilom sa sugat na dala ng kasalanan. At sa paghihilom na ito, ipinagkakasundo tayong muli o nakikipagkasundo muli tayo sa Panginoon. At yan ay dapat nauuwi sa pakikipagkasundo sa ating mga kaaway.
Alam niyo mga minamahal na kapatid, napakayaman ng mga pangaral sa ating mga pagbasa ngayon. Isa lang ang sinasabi, tunay nga maging mahabagin kayo katulad ng pagiging mahabagin ng Diyos Ama sa langit. Paano patutunayan? Pagmamahal sa ating kaaway. Ang pagmamahal ni ito ay naipapakita natin sa pagpapatawad na nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso, paghihilom sa ating mga sugat, at pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa. Amen.